po ang News TV Quick Response Team ngayon sa West Crame, partikular po dito sa Barangay Bagong Lipunan, kung saan nga po isang malaking sunog ang sumiklab kahapon. At sa dami po ng mga biktima, karamihan po sa mga biktima po ng sunog ay dito lamang sa tabing kalye, pansamantalang nanunuluyan. Gumagamit po sila ng anumang masisilungan gaya po ng mga tents o di kaya po ay hiram na mga tolda mula po sa barangay. At yung po mga residente dito ay nananatili po, yung iba po ay nagbabaka sakali at nangunguha po ng mga bakal at yero na maaaring mapakinabangan at maipagbili. At nasa 200 pamilya po naapektuhan ng sunog dito, at karamihan din po ng mga naapektuhan ng sunog dito ay mga pulis na nangungupahan po dito sa lugar at nagjo-duty naman sa kalapit na kampo ng Camp Crame. Patuloy naman po inaalam ng mga otoridad ang naging sanhi ng sunog na umabot sa Task Force Bravo. Ang ilan naman na sunugan, nagbalikan sa mga nasunog po nilang tahanan para tignan kung may sasalba pa o mapapakinabangan pa mga gamit. Narito po report ni Dante Perello. Napilitang magpalipas ng gabi ang mga nasunugan kahapon sa First Avenue na nasa likod ng National Headquarters ng PNP sa Campo Crame. Pagputok naman ng liwanag, agad silang nagsibalikan sa kanilang mga tirahan para tingnan kung may maisasalba pang gamit. Si SPO2 Rodelio Lagrimas, ilang araw pa lamang nakakalipat ng masunog ang inuupahang bahay. Laking pasalamat pa rin niya dahil na-recover niya ang kanyang service firearm, mga cellphone, pera at ilang mahalagang dokumento. Nangangailangan naman ngayon ng pagkain, tubig, damit at mahihigaan ng mga nasunugan. Pasado alas 4 ng hapon kahapon nang sumiklab ang sunog rito na umabot sa Task Force Bravo. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa light materials at malakas ang hangin. Tinatayang nasa 50 bahay ang natupok at 200 pamilya ang naapektuhan. Aabot naman sa 8 milyong piso ang kabuoang halaga ng pinsala. Patuloy pang iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection kung ano talaga ang sanhi ng sunog. Marami mga passbook, cash, mga barya nandyan din, yung mga documents sa opisina na iba. Hindi pa namin alam kasi ano pa kami yung under the state of shock pa Kasi parang split seconds. Si kuryente Tingnan mo, doon nag-umpisa, ayan na yung bahay namin. Dante Perello, GMA News. At kaugnay pa rin nga po ng sunog na naganap dito sa Barangay Bagong Lipunan, Crame. Makakasama po natin si Fire Superintendent Jesus Fernandez, Fire Marshal po ng Quezon City. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon naman po. Opo, at ano po bang latest? Anong update po sa investigation ninyo? Latest po ng investigation natin, tumatayang mga 8 million po yung damages na nakalap ng ating mga investigador. Nananatili pa rin po yung affected families na more or less 250 houses po yung na-damage dito sa sunog na to. Opo, at ano po ang hinala pong pinagmulan tong sunog? Yun nga po ang tinitignan ng ating mga investigador, gawa ng malakihan yung pinsala nitong sunog. Titignan po natin mabuti at siguro submit sila sa akin ng report para sa ganun matukoy natin kung anong dahilan. Meron ho bang anggulo ng arson? Kasi usap-usapan ng ilang mga residente, maaring sinadya yung sunog. Ano po ang tingin niyo po rito? Wala pa naman tayong verified report regarding sa allegation na arson, pero titignan po natin yan, investigahan natin mabuti para sa ganun matiyak natin na talagang aksidente o arson nga yung pinagmulan ng sunog. Opo, kumusta po yung naging pag-responde nyo? Hindi ho ba kayo nahirapan din dito sa lugar? Nahirapan po kami, gawa ng itong narespondan po natin ay gawa ng light materials at yung mga street nga ay medyo masikip at nasa interior yung mga bahay po na kumalat. Nagbigay din ng faktor yung hangin ng mga hapon na yon at yung kainitan po ng panahon. Opo, at sa ngayon ho, yung initial na teorya ng BFP kaugnay ng pinagmulan ng sunog na ito, wala, blanco pa rin po talaga? Opo, yun po ang ginagawa ng ating mga investigador. Opo, yung sa kabuuan, wala naman nung nasugatan o namatay dito sa sunog? Wala naman po. May mga report po na may bata na nasugatan, pero binirepay po namin, wala naman po. Opo, at ano po yung maasahan ng mga residente sa investigasyong ginagawa po ng BFP sa mga susunod na araw? Maasahan po nila, nagagawa kami ng masusi at impartial na investigasyon. Makakaasa po sila ng investigasyon na
na walang pinapanigan po. Opo, maraming po salamat, sir. Maraming salamat Si din Fire po. Superintendent Jesus Fernandez, Fire Marshal po ng Quezon City.